Kini nga programa binayran ug way labot ang stasyonan. Bislig City Water District, usa ka gobyerno nga ahensya nga namugna pinaagi sa Presidential Decree 198 ug gitawag nga Provincial Water Utilities Act niadtong 1973 ug pinaagi sa Municipal Ordinance Number 044 niadtong 1976 sa mga sangguniang bayan sa munisipyo sa Bislig. Okay, may buntag sa tanan. Adlaw karong Sabado, November 21, 2020. Yan nasab ang inyong higalas kahanginan, Ruben Epis, mo'y angko sa inyong kabuntagon karon. Ug makikauban pod kanato karon ang atong General Manager sa atong buhat, si Engineer Manilo Sisiaga. May buntag na GM. May buntag Ben. O bago nato pagasugdan atong programa, pinagi sa pagpangayo sa katahuran sa atong mga suking tigpaminaw, ingon man sab sa tanan nga konsesyonaryo sa 12 ka barangay nga ginsakupan sa Bislig City Water District maayong buntag. Sa itong mga aktibo ug pinalangga nga mga Board of Directors sa Bislig City Water District, Chairman nini si Engineer Ferdinand F. Vergara, Vice Chairman nini si Attorney Remedios R. Alviso, ang Secretary si Ma'am Joy T. Franco, ug ang mga membro niini si Ma'am Dolores Marcojos ug si Dr. Angelo L. Di Manong. Maayong buntag kaninyo diha mga directors. Ug maayong buntag usab sa tuang Engineering Department Manager si Engineer Ike R. Escudero ug sa tuwa pod nga mga division managers sa Administrative Division si Dr. Evan Swandi G. Pedrosa, sa Finance Division si Sir Amel C. Gules, sa tuang Water Resource Division si Engineer Greg Gauden Mundes, ug sa ato pod nga Customer Services Division si Francis A. Magada, ug sa tanan nga empleyado sa Bislig City Water District, maayong buntag ug welcome sa programa karong buntaga. Okay Ben, mangayo sabtag katahuran Ben sa atong mga kaubanan din ni mga lideres sa ato ang probensya o sa ato ang siyudad. Mga itag mayong buntag ngadto kang Congressman Johnny T. Pimentel sa 2nd District sa Surigao del Sur. Mayong buntag sa kang Governor Alexander Pimentel, ang ato apong Vice Governor Librado Navarro. Apil na Ben ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Buntag kaninyo diha. O ato pong pagtahod Ben sa atong mayor, si Mayor Florencio Garay, uban kang Vice Mayor Jonas Kakayan, ug ang tanan nga mga miyembro sa sangguniang panlungsod. Apil na Ben ang ato ang ABC President nga si Barangay Captain Milian ug ang ato ang representative sa sangguniang kabataan. May buntag kaninyong tanan. Okay, may buntag. Ug in additional pod, may buntag usab sa tanan nga mga department heads sa tuwang LGU nga unit. May buntag usab sa tanan nga mga barangay captains nga ginsakupan sa Bislig City ug sa mga PROC officials nini. Ug may buntag usab sa tanan nga mga nakabagdok nining stasyona ug sa tanan nga naka-hook up nining programa karon. May buntag sa tanan. Ug karong buntaga ubay-ubay itong pagkahisgotan nini GM. Karon sa maong background sa usa ka water district nga usa pod siya nga naga-supply og tubig sa daiyang mga lugar. Aron mahibal-an pod nato nga giunsa kanusa kini gimugna. Ug unsa po'y mga mandato ug mga lakang nga mga balaod nga nagpalayon niini nganong adunay water district. Ani atong General Manager aron sa pagpasabot nining mga hinungdanon nga angay pod nato maputloan. Jem non atoy kuan kabahin pod nganing sa tuang bahin aning PD 198 nga daghan dili po sure nga daghan ba pud tao nga nakahibalo aning PD 198 kay
Mo ba kining gitawag nga mo'y Biblia sa Water District? Sakto gid siya Ben. Actually, ang pagmugna sa mga local water districts, apil na ang Local Water Utilities Administration kung LUWA, nakabase ka na sa panahon nga gihimo ang Presidential Decree 198. Panahon ni siya Ben sa panahon pa ni nga presidente si President Ferdinand Marcos. So namugna kini maong Presidential Decree, otherwise known as the Provincial Water Utilities Act of 1973. So sugod atong tuiga be 1973 nahimo ang LUWA, ang Local Water Utilities Administration, diin maoy mag-oversee or maoy mag regulatory body sa tanan nga pagahimuon nga mga local water districts sa entero Pilipinas. Diin kada munisipyo o kada syudad pagabutangan og mga local water districts. Ginakita man gud ben ni Presidente Marcos during atong nga time nga kinahanglan mugnaon ang mga local water districts kada munisipyo or kada syudad para masiguro nga aduna gyud sustainable supply of potable water sa tanan mga Pilipino nationwide. Pero kini siya ben ang level nga pagahimuon sa water supply system is gitawag nato nga level 3. So meaning to say ang mga local water districts mag-operate sila og patubig under sa level 3. Ako lang gamay lakbitan bin unsa maning mga level sa tubig. Ang level 1 sa patubig kung atong tan-awon mao na siyang mga lugar, mga barangay nga diin ang ilang source of sa tubig nila, ang mga katawhan sa barangay magkabo direkta dito sa suba or sa dito sa mga creek o unsa nga mga sa tinubdan sa fresh water, direct sila dito magkabo diin walay mga treatment pod. Mao na gitawag level 1. Ang level 2 kadtong mga lugar, mga barangay nga diin ang mga katawhan ang ilang sistema sa patubig adunay gitawag nga mga komunal kana bitaw naay mga kasagaran ben semento bitaw nga tab, naay mga tab, so bahino na kani nga tab para ani nga purok diha mo magkabo na sila walay tubo. So magkabo ra na mga katawhan dito, normally wala po treatment so dili siya potable. So meaning to say level 1 ug level 2 dili gid siya potable kay wala man na siya mga treatment, direkta man na siya. So ang ikatulo nga level sa tubig, level 3, diin mao gyud ni ang mandato usa sa mga mandato sa mga water districts. Mauning sistema sa patubig diin gikan sa source ipaagi sa mga main line dalhon dito sa distribution line hangtod dito sa service area hangtod dito sa kada balay diin aduna nay mga faucets kada balay. So gikan sa source padulong sa faucet sa mga balay mao na gitawag nga level 3. Tapos na po ni mga treatment ani nga GM, bahin ani nga mga tubig. O required na ang treatment ben basta level 3 na kay adto naman sa mga balay imno naman gyud. So dapat do na gyud treatment kinahanglan magsubay gyud kita sa gitawag nga Philippine National Standard for Drinking Water nga arang kayo ka kuan ang treatment arang ka rigid daghang kay requisitos. So dili basta-basta masubay. So ingon ni ana ang sistema sa patubig ben. So maoning gitutukan sa LUWA o sa local water districts nga level 3 water supply system. Walay labot ang mga water districts sa level 1 o sa level 2. Dili siya sa level 3 nga. Level 3 ra gyud ang ato ang concern. Kunya dugang pa ben ang LUWA o ang local water districts puros na sila nga mga gitawag nga government owned and controlled corporations. So kita diri sa Bislig City Water District usa kita ka government owned and controlled corporation, so gobyerno gihapon ta nga korporasyon sa subject ta sa mga ruling sa tanan sa gobyerno. Sa karon adunay mga sobra og 500 ka mga local water districts nga aktibo nga nag-operate sa entero Pilipinas. Kung atong tan-awon ben wala pa dili tanan munisipyo or syudad na ay local water district. Pero ang luwa na ning kamot nga maabot ang panahon nga ang tanan nga mga munisipyo o syudad aduna gyud local water district nga katawhan pinaagi sa supply sa tubig nato nga potable. So ug dugang paniana ben
Ako lang pong ilakbitan gamay ang role sa LUA. Ang LUA actually attached agency ni siya, under ni siya sa DPWH, Department of Public Work and Highways. So gobyerno man po ng DPWH, so naa diha ang LUA. Tapos ang LUA mo ay nag-oversee kung nag-regulate sa tanan nga mga local water districts sa entero Pilipinas. So ingon niya ang relasyon sa LUA o sa water districts. Then ang LUA sila pod ang maghahatag og assistance sa mga local water districts. Aduna sila tulo ka assistance nga ginahatag, ining gitawag nato nga technical assistance, kay anaa sila sa expertise parte sa mga patubig. Anaa ni ana ay mga engineers ang LUA nga expert ni ana. So ilan ang alalayan ang mga local water districts. Aduna po sila gitawag nga financial assistance. So kung ang usa ka water district walay kwarta, walay magamit para sa iyang operation o kulang, pwede siyang mag-loan sa LUA. Ang LUA adto pud mag-source og kwarta sa national government. So dili pud pwede mo direct ang water district sa national government. Kay Jim murag nahimutang ni siya Jim nga ang tanan nga local water districts tibali murag na under ni siya sa umbrella mo baning gyud gikuan nga na under gyud siya sa umbrella sa LUA. Murag ingon ni ana Ben, although ang LUA dili man manghilabot sa operation sa water district, pero as far as financial, pwede makautang ang water district to LUA. Pwede siya maka-loan. Ang LUA mo guide lang na siya sa water district para masiguro gyud nga sustainable ang supply sa potable water sa usa ka munisipyo or syudad. So maunay ginabantayan sa LUA Ben, nya akong idugang pa ang ikatulong nga assistance nga ginahatag sa LUA sa mga water districts, kining gitawag nga institutional assistance. So ilang ginapalig-on ang mga organization sa water district, kay kung atong tan-aw ng usa ka organisasyon, usa ka ahensya sa gobyerno, kung medyo hinay or weak ang iyang pagka-organize or ang iyang pagpadagan, delikado siya nga dili makalahutay. Mao nang ang LUA ginaalalayan ang mga water districts para nga tagaan og mga capacity building nga mga trainings, mga pamaagi para nga masiguro gyud nga mulahutay hangtod-hangtod ang mga local water districts. So ingon ni ana Ben ang role sa LUA o ang water district. Now karon Ben siguro mulakbit pud kita sa paghimo man gyud mismo sa Bislig City Water District. So kung atong dumdumon sa tuig 1976, ang kanhing nga mga sangguniang bayan sa Municipality of Bislig nagpasa og Ordinance Number 044 Series of 1976 para pagamugnaon ang usa ka Bislig Water District. So ingon niya ang paghimo sa Water District Ben. Okay. Ang mga konsehal may mohimo. So doon ay resolution sa 1976 nga mga set of councilors, mga municipal councilors, sila ang naghimo niya ni nagpasa niya gipadala dito sa LUA, then gi-confirm sa LUA. So kung atong tan-awon sa May 19, 1976, ang LUA ni isyo og Conditional Certificate of Conformance number 023, creating the Bislig Water District. Nakabase tungod sa gipadala nga ordinance, municipal ordinance sa Bislig katong number 044 series of 1976. So dili mamugna ang water district kung walay ordinance gikan sa munisipyo. Unya ang LUA mo conform mo tong gitagaan ta og certificate of conformance nga 023. Meaning to say Ben, sa entero Pilipinas, ika-23 nga namugna ang Bislig Water District. Mamaya tong number. So ika-23 ta. So karon ko adunay 500 kapin, ulahin na ng uban kita ika-23 ta 1976 namugna. Pinos, salamat James sa maong kuan. Tapos kabahin po na ni James kanang namugot tay mga naibalag. Before ba sa water district nabay kanang katong gitawag nga nawasa? Mo ba nang nauna or ang local water district may naguna? Kasagaran Ben sa wala pa ni ang PD 198 naa na tong nawasa. Nag-exist na to siya diri sa atong lugar sa Bislig, naa na nang nawasa, una namugna ang BWD, ang Bislig Water District. Tungod kay ang nawasa, gobyerno mangyapon itong programa, so pagkamugna sa Bislig Water District, pinaagi sa PD 198 o pinaagi sa endorsement sa Sangguniang Bayan,
ang tanan nga mga linya, mga facilities sa Nawasa giturn over sa Bislig Water District. Mao initial nga nagamit nga facility para masuplayan ang Bislig Municipality of Bislig. Katong panahon na barangay Mangagoy ug Tabon raman to pa ang naa o naay part pod sa poblasyon. So ingon ni ana Ben giturn over to, so nahimo kay puro man gobyerno ang tag-iya giturn over sa water district pod. So mo na to initial nga gigamit sa Bislig Water District, then nagloan pod og gamay ang water district para makapadayon pag sa iyang pag-expand sa iyang serbisyo. Kay Jem, no? Salamat sa maong kuan kanang pagpasabot nga ang water district kuan gyud siya na kanang naagi mga procedures nga gipapatuman nganong namugna ni kanusa ug yun sa pagmugna nga pinagi ra pod kay kuan sa tong presidente no kaning presidente Marcos nga dako na siya paglantaw kabahin anang makatubig yun ang entero nga lugar sa tuang dapit pinagi ra pod aning local water district. Ug nini pod usa poy mga kuan pod ani GM kanang naba ni kanang usa poy mga mandato sa mga water district sa tuang pagserbisyo sa katawhan. Okay, Beno, so pinasikat sa Presidential Decree 198, adunay duha ka mandato ang usa ka local water district. So kita sa Bislig City Water District, naa gyapon ta aning duha ka mandato. Ang una nato nga mandato mao ang pag-provide og sustainable supply of potable water sa 24 ka barangay sa siyudad sa Bislig. So mao gini atong mandato. Although sa karon Ben tungod pud sa kalisod, lisod gyud kayo Ben ang usa sa mga lisod nga pag-operate ang water supply system. Usa gini siya sa mga utilities nga lisod gyud kayo siya pag-operate. Ay daghay mga factors, mga external factors. So sa pagkakaron, ang ato ang na-operate napakita sa 11 ka barangay out of 24. So doon na pa kita yung mga 13 ka barangay nga kinahanglan pa nato nga mahatagan og level 3 nga water supply system. So mo na atong primero nga mandato. Ang ikaduha nato nga mandato Ben, i-provide pud nato sewerage or septage facilities ang 24 ka barangay sa Bislig City. Ang ipasabot ni ani Ben, ang tanan nga mga supply, ang tanan nga mga tubig nga na-supply sa water district ngadto sa balay-balay sa konsesyonaryo nga ila man ang gamiton beno. So ang mga ginamit na nila nga tubig ilabay man naay sa kasilyas, naay sa mga banyo. Kinahanglan nga makuha na siya sa water district para dalhon siya i-treat, i-kolekta unya i-treat unya kung pwede ma-recycle, i-recycle para magamit pa. Kailangan tayo mga technology karon wala na may imposible. Ang gikan sa septic tank ben pwede naman mainom. So, i-recycle na siya tungod sa nagkanihit man lagi ang tubig po, pwede na mainana. Ang dili pod i-recycle, pwede ilabay na siya padulong sa mga kasubaan or sa mga kanal, diretso man na siya dito sa dagat, pero environment friendly treated siya para dili ma-pollute ang ato ang kadagatan. Okay, Jem, bahin po na aning mandato nga ikaduha nga to provide sewerage septage. Nanabay lakang ang water district nini nga ipapatuman po din siya nga mandato po din niya sa atong lugar. Actually Ben, medyo madugo gini siya pero aduna na kita gisugdan in partnership with the LGU Bislig City. Doon na kita final draft ng mana ganito ginatakil sa diya sa may sanggunian panglungsod para sa atong establishment of a septage facilities in Bislig City. So doon na final draft, wala pa lang yun siya mahimo nga ordinance, pero kinahanglan yun to sa siya nga mahimo nga ordinance, kay requirement yun ni siya bin, ang tanang munisipyo o siyudad, kinahanglan yun nga naa sila municipal or city ordinance para sa septage establishment sa sewerage or septage facilities. So siguro, as a matter of time, mahimo to siya nga ordinance, naapot ay mga lakang ben para sa unsaon nato pag-establish sa maong septage facilities kay mahal man ni siya bin. Initially ang atong estimate kung maghimo tani ani para sa siyudad sa Bislig nga mo cater lang sa mga barangay nga kaning atong na-serve nga 11 barangays, not less than 60 million ang gastoon ani paghimo ni ani nga facility ben. Grabe dahil dako gyud ang budget gyud kailangan sa water district kung tukod gyud ang aning kwan
sa maong safety. Inana siya kadako Ben, pero with the coordination and partnership with the LGU and the other government agencies, so dili man pud hinon siya imposible ma-realize ra gihapon Ben. Pero magamit ni siya Jem in the future nga mga kuan, example kani nga mandato, dako ba ni siya og kuan katabang sa tuang katawhan dinhi sa Bislig? Dako gini siya katabang Ben kay una man gud ang kaning arita sa sewage and sewerage, no. At least ang health sa atong mga katawhan maampingan nato, ma-preservar kay bisan na nga to ang mga waterways kanang gitawag nato nga mga suba. Sa karon medyo polluted man na siya, so kung aduna na kini siya nga sewage facilities, malimpyo na siya Ben, so makita na nimo ang mga isda mabuhi na, tapos ang dagat malimpyo na siya, so maampingan nato ang health sa mga katawhan sa Bislig. Kunya requirement pud ni siya Ben, tanan gyud munisipyo o ang mga syudad gi-require gyud sa national government. Gani ang memorandum ani nga by 2021 kinahanglan naka-establish na tanan. Although sa karon gamay pa gyud nga mga munisipyo o syudad ang nakahimo tungod sa kalisod sa paghimo niani. You know? Salamat Jim no sa maong kuan, noong mandato nga nagay mandato ang mga local water district nga sulod sa 24 ka oras makasupply o potable water supply nga naa gyud sa tong kabalayan. Ug isa pod niini ang ikaduha pod nga mandato nga tanan nga mga waste nga nga mugawas gikan sa CR nato, gikan sa tong mga hugasan, tibali mo ra gitawag ni siya nga recycle siya GM no. Ina-recycle nato ang pwede nga magamit, pwede siya nga kuan kay tungod sa tong technology. Kung kana pong dili na gyud pwede magamit, safety gyud po siya sa tong environment. Dili na siya ingon nga hazardous or dako siya nga murag ma-damage sa tong bat. Kuan gyud siya kanang friendly siya sa tong environment. Tinuod na Ben. Kabay ko na Jim, unsa po yung mga operation po ding ani sulod sa Bislig City Water District? Yang mga operation nga angay pag buhaton or unsay mga structures niya or unsa po yung mga regulatory ani nga bodies nga nagalangkob nini, asa ginakuha ang fund ug asa pod ginakuan pod sources po din. Okay Ben, no? Siguro mubalik ta gamay dito sa paghimo sa water district. So after nabuo ang water district, pinaagi sa Municipal Ordinance 044/1976. Then gi-conform po sa luwa, okay na, walay problema. So namugna gyud ang Bislig Water District. So doon na ang Bislig Water District Ben, aduna na siya ay governance, 5 ka board of directors. So ang 5 ka board of directors nagrepresent ka na sila sa lain-lain nga sektor. Ang usa nagrepresent sa business nga sektor, ang usa sa professional nga sektor, ang usa sa civic, ang usa sa educational ug ang isa sa women nga sektor. So kanang 5 ka board of directors Ben nga maoy nag-govern sa water district, gi-appoint na sila sa mayor. Ang mayor ana mag-appoint. Unya ang ilang term is fixed term of 6 years. So unom ka tuig na ang ilang appointment. So ang mayor nga mag-appoint, 3 years naman ang term sa mayor, magpabilin pa tong iyang gi-appoint hangtod sa 6 years kay fix man ang term. Unya dili po to sila pwede tanggalon unless for a cause, kanang gitawag for a cause. So kinahanglan sila mapruiba nga dunay kasalaan, doon na po'y proseso ana, kinahanglan sa nga proseso. Dili basta-basta nga matanggal ang usa ka board of director. Pero ingon niya ang setup no, so adunay 5 ka board of directors. Gituyo ng sectoral representation nila para adunay tingog, adunay boses ang tanan nga mga 5 ka sektor nga atong nahisgutan. Then after na-plaster na ang 5 ka board of directors Ben, kani sila as a body, mag-appoint na sila og usa ka general manager. Diin mao'y mudala sa entero operations sa water district, adlaw-adlaw nga operation. Ang GM mao'y magdala, siya po'y mo execute sa tanan nga mga palisiya nga ipasa sa board of directors. Ang general manager dili pud pwede ma-remove sa office except for a cause, kung doon na gyud siya sala and after due process. So kinahanglan gyud nga maagi gyud sa insakto nga proseso. Ilabi na nga usa siya ka permanent employee, government permanent employee, so dili basta-basta bin moagi na kay protected na sa civil service.
Okay, Jim, no, kanang kabahin po aning sa mga appointment po aning sa general manager. Di ba murag na ba ikuan Jim nga kanang magnamong pinadunggan nga ang other water districts is mga coterminous ang ilang mga general manager unsa po nilang kwan po. Ang nahitabo na ben bag-una na siya nga amendment sa latest na pero ang katong mga karaan nga mga general managers din ako usap ko sa nakaabot pa ang mga way back na appoint mga 7 years pataas ago. So pulos na sila permanent status ben sa government na civil service. Tapos ang katong mga bag-o mao toy gitawag nga mga coterminous. Halimbawa sa ako ben kung muhawa ko yung tahay ko, kung retire ko, ang mo police ako adili na permanent coterminous na. Coterminous na. So ingon ni ana ang amendment sa PDY 98 nga balahod. Tapos ben gusto lang ko mo padayon po no. Pag naana ang general manager, siya na ang mo-appoint sa tanan nga mga empleyado sa water district. So kung sa kinahanglan nga empleyado nga aprobado po sa Department of Budget and Management ang iyang structure. Tapos mo conform po siya sa mga pamaagi sa Civil Service Commission kay gobyerno man ang water district. So mauna nga mag-appoint ang general manager, then permanent status to sila, dili po to basta mga tanggal kani mga empleyado sa water district unless makasala o mapruibahan gyud. Makasuhan then mapruibahan gyud nga nakasala gyud sila bago sila matanggal. So man ang gitawag nato ben nga due process gyud. Okay, Jim, no. Ug kabahin po aning sa iyang kwan po Jim, di ba? Mo na gitawag kay ang water district is a government owned controlled corporation. So pasabot government ni siya na ba siya subsidy nga madawat nato gikan sa national gym or other nga mga departamento sa tuang government nga matagan pod og funding ang atong water district? So far ben ang tanan nga mga water district apil ang Bislig City Water District wala gid na siya subsidy, wala na siya ayuda gikan sa national, sa regional, sa provincial or bisan pa sa lokal nga government. Nag-operate ang usa ka water district pinaagi sa iyahang kita. Then ang iyang kita iyang paiguon nga makalahutay siya. So inana kada ko ang challenge sa usa ka water district ben kay wala man kay laing pundo nga saligan kundi ang imo mangkita. Unya dili man pud pwede ang water district ben nga mo charge og taas nga water rate kung makita ninyo i-compare sa uban mas mubo man gyud ang water district kay ato man pong ginatan-aw ang affordability kana maka-afford pud ang mga katawhan kay ngatong katuyuan nga ang tanang mga katawhan maka-avail og sustainable supply of potable water at a water rate nga affordable pod nga labi na sa mga pobre nga mga tao. Kuy Jim, no nga mo dayto na usa ba na siya ka rason Jim nga ang mga water district is kanang ang development niya or kanang mga projects nga kailangan implementar is ma-delay or kanang madugay siya kay tungod ana nga bahin. At tinuod gyud na ben kay bisan unsao nato paglihok ang kwarta man gyud ang bottom line man gyud ben ang financial man gyud nga aspeto. So kompleto ta sa mga development plans natay mga long term, natay medium term, short term pero ang problema ang pag-implement labi na sa long term plan nato ben kay dako-dako man gyud nga mga kantidad ng kinahanglan nga dili kaya sa water district. So ang mahitabo paiguon ra gyud sa water district unsaon ang iyang kita nga maka-supply siya pagpadayon at maka-expand po siya ginagmay hangtod nga maabot nato tanan ang tanan nga barangay sa siyudad sa Bislig. So dili ta ka-expect nga madali gyud kayo ben tungod po sa financial nga mga constraints. Pero na yung mga pamaagi ani GM, example ka na makipag-partner ta with the other or kanang gitawag nga joint ventures or gitawag nga kanang makig-coordinate ta, pwede ba nga kanang collaboration god nga para madali ni nga mga project nga magtabangay ta sa other agency karon mahuman ni. Daghan man po yung mga pamaagi ben. In fact, na-realize po na siya sa National Economic and Development Authority kung NEDA. Nakita nila nga kay kung atong tan-awon ben ari kita sa international nga nga senaryo ang United Nations aduna na sila napulo ka gitawag nila nga Millennium Development Goals
mga importante nga mga goals nga kinahanglan mahitabo para sa United Nations sa entero kalibutan. Usa gyud ni ana ang water. Usa ang water kay importante magyud kayo ang water. So ang ilag yung gipanan-aw nga pag-abot sa panahon ang tanan nga mga katawhan sa entero kalibutan maka-avail gyud sa gitawag nga level 3 water supply system nga mauna ang gihimo sa water district. So kibali ben kung ang usa ka barangay or munisipyo karon level 1 pa sila katupang magkabo-kabo sa suba, kinahanglan nga mo graduate sila diha. Moabot ang time nga kinahanglan moadto sila sa komunal level 2. Unya kung naa na sila diha, kinahanglan nga mo graduate sila, kinahanglan nga moabot sila sa level 3. So mauna na ang role sa Bislig City Water District or sa mga local water districts. Sa level 3 kay diha nato masiguro nga ang potability sa tubig diin safe gyud ang mga tao kay nga atong tubig nagsubay kita sa Philippine National Standard for Drinking Water. Nga grabe ka puti kayo ang mga requirements bago ka maka-declare sa usa ka tubig nga safe na siya or potable. Dili basta-basta siya ben. Hey, Jem, no? Kabahin po sa Bislig City Water District, Jem, since ikaw nag-start, naka-engage na ba ka o kaning mga joint ventures or mga collaboration with other mga partner, other agencies? So far, doon na tayo mga previously, doon na tayo mga nagihan ben sa atong watershed. Doon na tayo mga partners taga Netherlands mga nito. Doon na tayo mga agreement nga para makaalalay sa sila unsaon nato pag develop sa atong watershed. Mga bali wala toy mga bayad ni anhi din sa ato so nakaalalay nakahatag og mga inputs nakita pud na actual shit. So doon na tanian ang mga partners ben o doon na pud tay nahitabo diri kita sa mga facilities sometime in 2006 kay 2004 man ko ato nakasulod ben sa water district. So 2006 na hitabo ng ato ang infiltration gallery project diya sa may Sian. Mao nay nagpatinaw sa tubig sa Sian River. Kay kung wala na siya ben dili gyud mainom ang tubig gikan sa Sian River kay grabe na ka lubog kay denuded or upaw ang ato ang Sian River. Sian nga watershed I mean. So 2.4 million na siya ben nga project in partnership with the Rotary Club of Bislig, the Rotary Club of Taiwan, the Rotary Club of Taoyuan sa Taiwan gihapon ug Rotary Club of Taiwan Central. So upat ka Rotary Clubs nakig-partner sa Bislig City Water District. Sila ang nag-provide sa funding Karon matukod aron mahimo ng infiltration gallery diha sa may Sian. So pasalamat ang sukad niya tong 2006 ang ato ang tubig nga gikan sa Sian River pag-agi sa atong pumping station una nato i-supply tin-aw na siya bin magamit na bisag unsa kalubog sa Sian River ma-correct na niya. So ingon ni ana ben usa to sa mga partnerships nga kun ako'y mga ginagmay ben do na pay mga ginagmay kana lang ang pinakadako so far nga atong nakuha. Okay. To siya no nga kuan kabahin sa water district nga pwede siya nga makikuan kanang nagyud siya partnership with the other, especially in the operation or for rehabilitation. O sa to po nga dapat the same anang kabahin anang Manila gem nga daghanay mga other water utilities na ay Maynilad, na ay Manila Water, na ay Prime Water. Na ba na siya ikuan kanang okay ba na siya sa usa ka lugar or kuan ba na siya acceptable ba na siya sa balaod sa atong gobyerno nga sa usa ka lugar daghanay water utilities ang operate? Okay Ben, sukad sa una Ben hangtod sa 2011 dili ginaalaw nga mag-operate ang bisag kinsa lang mag-operate og usa ka level 3 water supply system. Na ibalom naman kita sa level 3 no gikan sa source padulong sa faucet gyud unya treated. So bawal na sa unang panahon hangtod sa 2011 diin ni-decide ang Supreme Court kay doon na may kaso ug gi-file ana sa una kay daghan may gustong appeal sa level 3 water supply system. So nahitabo gidesisyonan sa Supreme Court nga effective 2011 there is no more exclusivity of franchise, meaning to say ben wala na exclusivity ang water district. Ang water district manggod maoy nag-supply sa tanang munisipyo o mga syudad
level 3 water supply system. So because of that Supreme Court nga decision, gi-open na siya Ben. So gikan sa 2011 hangtod karon, bisan si kinsa nga mga private entities or government agency, pwede sila mo operate og level 3 water supply system bisag naa na nag-operate daan nga usa ka local water district. So ginaalaw na siya Ben. So willing mo invest, pwede na mo sulod. Although nga dili gyud sayon ang usa ka water supply system kung mo invest ka kay perting lisura gyud Ben, daghanay kayo mga external factors nga lisod i-control like environment. Dili man nato makontrol kung hudto na nga tong kahoy diha sa kuan, di mohubas gyud ang atong source. So asa pa man ka mangita og source. So ingon na Ben. So anyway, open na siya. So anybody can just invest. Kay nakita man pod sa siguro sa national government nga ang private sector na ay kwarta nga pwede nga maka-accelerate sa pag-develop sa ato ang mga water supply system in partnership with the water district. It could be in partnership with the LGU or the water district. Okay, Jem, no? Nga, wala din siya, kikibaling magnanagid din siya yung Supreme Court nga decision nga dili lang gid ingon nga matawag nato nga i-monopolize sa water district ang maong lugar. Pwede po ginang other nga mga private nga mga investor mo invest nga mahimo pong local water utility po dinhi. Isa po na Jem kanang unsa po'y kanang nabay mga i-consider po, example taraw kato mga private nga mga investor nga mutukod kanang mutukod sila mahimong water supplier dinhi. Daghanay bay dapat i-consider nga mga concerns mo, especially to our environment na nagitawag nila nga dapat kailangan maglukat og mga water permits or dapat pasado mga kuan. Kailangan pod na siya nga i-comply pod sa maong private nga mga investor diyan nga mutukod pod sila ilang water supply dinhi. Tinuod yun na Ben, so daghang requisito, so di man akong giingon nga dili lalim kung mag-put up yung kag usa ka water supply system nga level 3. Kung level 1 o level 2, okay ra na, walay problema. Pero pag level 3 na, pareho sa mandato sa local water districts, dili basta-basta kay una lugar, kinahanglan nga before ka mag-operate or maghimo sa imong facilities, water facilities, kinahanglan mo lokat kag water permit dito sa National Water Resources Board sa Manila. Under na siya sa DNR-GM. O attached agency na siya Ben sa DNR, pero to sa Manila ang office ana. Maglukat kag water permit, iagin na nilag hearing, so dako kay taas kay nga proseso, daghang pog requirements kung asa nga source imong gamiton, kay ila man pong tan-awon. Kay ang katuyuan sa National Water Resources Board nga ang tanang tubig sa entero Pilipinas, at least ma-monitor nila, ma-control nila kay kung mahurot ang atong tubig, labi na sa atong underground, delikado ang usa ka lugar nga mawad-an og tubig sa underground, unload pud siya Ben. So doon na po yung mga epekto nga dili maayo. So mo nang i-regulate yun na sa National Water Resources Board. So kinahanglan ang usa ka investor or ang usa ka ahensya nga mo operate og water supply system nga level 3, maglukat gyud sa siya og water permit nga aprobado na sa NWRB. Ikaduha, kung mo-operate na siya og level 3 water supply system, maglukat po na siya dito sa NWRB gihapon og permit, naapoy mga requisitos. Once ma-approve, ay na siya pwede maka-operate og level 3 nga water supply system. Ang mga water district under sa LUWA, ang mga private investors under sa NWRB, pero pari-pariho ra na sila mga rulings nga ginagamit ng mga standards. So ingon niya na ang pamaagi sa atong level 3 water supply system sa Pilipinas, Ben. Kino di gyud basta di gyud basta dai kuan kanang nay other agencies nga mo example mo isa ka water supplier na level 3 kay daghan pa gyud siya i-comply or kuan gyud na siya dyan mo required gyud ni siya sa tanan nga mga private investors nga motukod as a water supplier as a level 3 dinhiya sa kadayang lugar dinhiya sa kuan sa Pilipinas. Kung nini po Jem, unsa po example na makumpara mo gina siya gyud nga example mas makanang asa mo gyud mas better pag gyud nga kuan ang mga private investors or ang water district nga kuan. Iyang unsa iyang competence or iyang unsa gyud siya ka-effective sa maong lugar
in terms of operation, in terms of sa iyang pagka-competence or competitive as a water supplier din sa lugar? Actually Ben, sa ako akong pagtan-aw Ben, ang importante man lang gyud ani kung kinsa man ang mag-supply sa level 3, ang importante nga ang i-supply nga tubig is within the Philippine National Standard for Drinking Water. So kinahanglan magsubay gyud para mampingan nato ang atong panglawas sa atong mga konsesyonaryo. So musubay gyud kita sa Philippine National Standard for Drinking Water at kung atong lakbitan gamay adunay mga 22 ka chemicals nga dapat pasado. I-laboratory test man na ben every year or every twice a year. Kinahanglan ipa-examine yun na og laboratory before gani i-supply, ipa-examine na kung pasado ba siya physical o chemical test. Ang chemical test kinahanglan nga pasado siya sa level atong 22 ka chemicals, example iron, manganese, arsenic ug daghan pang uban. So kinahanglan man kay makadaot man sa lawas gud kung mainom nato kay imnon man gud ben. So inana siya ka critical. Tapos doon na po gitawag nga monthly bacteriological test. So kinahanglan kada bulan gikan sa 1976 pagsugod natong operate hangtod karon kada bulan gyud ta nagkuha og sample ipadana to sa laboratory kung pasado ba wala bay mga bacteria ang tubig nga atong gisupply. So far wala gyud nahagbong puros gyud pasar gikan 1976 ben hangtod karong tuiga hangtod karong buwan na. O ang atong chemical o physical test puros pud pasado gikan atong 1976 hangtod karon. So we are religiously complying with the Philippine National Standard for Drinking Water nga kuan. Although nay panahon nga malubog ben pero dili siya makadaot actually kung mawa na ang lubog imo-imnon safe to drink yun ang tubig sa water district. Kay chlorinated man na siya ben 24 hours. Mo man ay pamaagi sa Pilipinas ang treatment of water nga makaingon ka nga potable kung chlorinated siya. Pag dili siya chlorinated, medyo lalisono na siya ben. Okay. Salamat Jem no sa maong kuan kanang sa mong explanation kabahin sa kailangan ng mga water supplier din yang kuan. Ano unsa po'y mastorya nimo Jem nga within sa 44 years nga water utility service in Bislig. Unsa po'y mahatag kanang imong mastorya kabahin sa Bislig City Water District? Okay Ben, siguro 44 years naman gid operate ang Bislig City Water District as a government-owned and controlled corporation. Ang amo alang ato alang ingnon talang dili man puta manghambog Ben pero ang ato ang mga empleyado sa water district aduna gid sila mga kakayahan or aduna sila expertise sa in terms sa water distribution. So sa kadugay na nang retire ng uban nato mga kaubanan apan ang uban nga nabilin pod napasa man pod ang ilahang mga abilidad. So makapasalig gid kita nga kung problema sa distribution sa tubig level 3. So aduna kitay kahibalo nga pwede nato nga magamit aron ma-improve or masiguro nato nga sustainable ang atong supply sa tubig. Ang usa lang nato kakulangan siyempre ang financial man gyud, ang kwarta man gyud kay di man ka basta kalihok. Although doon na po yung mga pamaagi nga panayan mag-loan ta, magkuanta og mga partnership. So usa po na sa mga pamaagi. Ang ato lang core competence sa Bislig City Water District or other water districts kana yung water distribution gikan sa source mag-distribute nato padung sa atong mga main line hangtod nga moabot na siya dito sa faucet sa ato ang mga konsesyonaryo. So aduna kita kahibalo so hinaot nga ang atong mga konsesyonaryo nga dili po sila magduha-duha pagtawag kanato kung dunay mga problema labi na sa mga main line kay ato man pong atimanon dayon na ben despite sa kakulangan sa ato ang kita kay gamay ra man gyud ang atong sukot ben kay kung dili pa lang siguro government ang nag-operate kung dili Bislig City Water District ang atong water rate dili inaani ka barato kay lisuray gyud ang pagpaigo tungod sa magasto gyud ang pag-operate og usa ka water supply system nga level 3 magasto siya og lisod sad siya kay ang ato amanggong raw material kung kuan pa ni proseso pa ni tubig gikan sa nature. So usahay daghay factors nga dili nato makontrol nga ang tubig mawala like what happened last years 2019 ben kung ato makita.
first time for the last 44 years nga nag-operate ang water district, first time nga nihubas ang Sian River tungod kay nahurot man pud ang kahoy dito sa iyahang watershed. So nisuffer tanan ang mga barangay nga gikan dito sa Maharlika padulong sa poblasyon, padulong sa Kumawas. Pero that is also beyond the control sa water district kay dili man pud nato kontrolado ang atong 2,000 hectares nga watershed nga nahurot ang kahoy. Although ang LGU o ang DNR o ang water district daghan ko'y gihimo ato for the last 10 years nga ato pud nang ma-contain nga dili unta mahurot pero nahurot gyud. So mga factors beyond our control mao to'y cause nga nihubas ang atong tubig. Pag hubas sa Sian, wala na tay ka-supply sa sa kato nga mga barangay. Nagkadungan pag yun siya sa first time nga naka-experience kita og long dry season kay El Nino man to last year. So duha to ka factor mao gyud ni gihubas gid ang Sian. Ang Sian is the second largest river diri sa Bislig City. Gihubas gid siya, so bisan pa nga to ganing uban nga mga river nang hubas pod, pero nagrabihan ang Sian tungod kay naghuba pod ang iyang watershed, nahurot pod iyang kahoy. So Kay Jem no sa kuan po Jem na po'y mga pangutana pod nga murag ako pod murag nabasa through social media. Unsa day differences between the water utility ug sa kuan kanang sa electrical nga nagahatag supply nga ang electrical way minimum charge ay wala sila minimum nga gibutang but ang water district is na minimum tapos ang ilang gikuan nga the same naman nga consumption tapos the same naman po guro kuan makuan nimo Jem unsay differences between sa kana nga mga utilities. okay, ben siguro ari ko magsugod sa usa ka ikumpara na to ang electric power utility bisan pag communication nga utility or ang water district. So lisod man pud ang power utility, lisod pud ang communication. Ang water district pud lisuray sa gyud kay kung atong tan-awon ben capital extensive ang water district. Kung mag-put up kag usa ka water supply system, kinahanglan kag dako kay nga kapital milyon-milyon, dili ka basta ka put up. Tapos ang imong kita gamay ra, so dili ka kabayad kung mag-loan kita hay ka. So inana ka lisod. So siguro nakita na sa mga financial experts during sa panahon ni Presidente Marcos nga kinahanglan kay si Presidente Marcos man pud ang gahimo sa ato iyang putong time paghimo sa NEA, National Electrification Administration, niya gi-create pud ang mga electric cooperatives. Gidungan pud to niya, dungan-dungan ni sila sa water district paghimo pud sa luwa o sa mga local water districts, pero lain lang ang mga balaod. Pero pareho ang pananaw ato ni Presidente Marcos nga nakita niya nga ang mga electric cooperative okay ra na sa ila siguro ang walay minimum i-design, mabuhi sila. Per consumption lang. Per consumption actual, mabuhi sila. Pero nakita na nila itong panahon na kung ang water district ipareha niya na walay mabuhi ng water district. So ang mahitabo, walay ahensya sa gobyerno nga magatiman para sa level 3 water supply system sa mga katawhan. So nakita na nila. So mo to nga ang luwa may nag-regulate, sila naghimo ana nga ruling nga palisiya nga ang tanang local water district sa entero Pilipinas magbutang yun og minimum nga 10 cubic meters para siya mabuhi. Kay kung walay minimum, mapatay man ang water district, dili siya kalahutay. So wala na yung makaserbisyo sa patubig. Dili po basta-basta musulod ang private kung walay minimum, kay lugion po sila. So dili na basta-basta. So ingon ni ana ang nahitabo ben, so mao to nga although nakalain-lain og water rate ang mga water districts, pananglitan diri sa Surigao del Sur. So ang isa sa pinakataas ron diri, murag ang Yangga naman. Mas mahal na sila kaysa Bislig sa karon. Kay tungod pod kay gamay ra ilang konsesyonaryo. Pero tanang water district entero Pilipinas base sa luwa nga palisiya, puros na nay minimum charge nga 10 cubic meters. Pero despite ana ben, kung imo ikumpara sa mga private nga mga operators like sa Manila Water, barato ra gyud ang local water district. Makapabarato manggod siya tungod kay gobyerno siya. So dili kayo mangita ang water district og ginansya. Ang importante sa water district nga ma-maximize ang kita nga maserbisyuhan kutob sa maapas niya sa maabot nga mahimo niya nga maserbisyuhan. Kung makalahutay siya. Salamat Jem no sa kuan
kanang sa pagkuan kanang kibali pagpalinaw or pagpahibalo nga kuan gyud siya kanang dako gyud kay siya diferensya di same ra tuod sila og kuan principle kay what kanang utility sila pero in terms of kuan sa funding or dali ra makabawi mas advantage gyud ang electrical and then ang sa water mas expensive gyud kay siya especially po kuan ang mga facilities ug pinagi po nini no nga kuan hinaot mi nga kadto nga mga discussions kadto nga mga topics nga mo mga gipang diskusyon karong butaga nga to gid ni makutloan og ato pod kung napoy mga kasilinganan pod ninyo nga mangutana nga unsa man ning water district nganong permanente man ni na ay minimum charge nga ang Sorseco nga ang Sorseco mura gihapon nga kuan kay pwede ra per consumption nga mo to siya no nga kung ingana pa maagi ang water district di good mabuhi ug isa pod niini nga kuan pod kanang isa pod na nga kuan gyud kanang dili lang gyud nato angay basulon ng water district nga katong explain pa sa tong GM una nga especially sa nahitabo last year nga long dry season nga taas gyud siya nga mo gyud to tungod sa watershed nga naupaw tawad ang tagtubig first time po to sa siyan nga nahitabo po ug pinagi pod niini nga ang atong tubig karon nga panahon na is biskan pod nga ting-ulan or sa laing dapit nga ting-ulan nga murag nihinay gyud pod nagoy kakunuron kay tungod sa daghanay na nagagamit og tubig karon hinaut kami sa atong kwan pod sa atong paggamit pag-utilize sa atong tubig sa matag balay kung maligo mo or mag-shower mo kuan lang kanang mubo lang ang panahon i-conserve na to ang water karon kay mo especially naatas sa between sa pandemic na to nga time kinahanglanon gyud ang tubig kay usa kini ang tubig nga makapalaban sa maong virus pinagi sa hand washing ug isa po nini kung manghugas ta pwede nato i-cycle or ipundo nato para naputay pangbubo sa tong mga kasilyasan kung mo car wash ta kung manglimpyo ta sa tong mga motor nga dili ta mo kay mas taas mo gud consumption kung maggamit tag hose mas maayo nga magkuha tag tubig and then ma-conserve gyud pud nato o isa pud niini nga makatabang pud ta pag-sustain makatabang pud ta pag-conserve og water sa atong mga kabalayan nga ato pud hunahon nga makatabang pud ta atong kaugalingon nga dili lang nato ibasol sa water district but tan-awon pud nato palandungon pud nato sa atong kaugalingon kung unsa pud atong gibuhat pud ug isa po nini kung naamoy mga complaints or naamoy mga reports or request pwede ra pod mo kanang mo drop sa mo ang Facebook page ang kwan dra lang sa bcwd@biswa.gov.ph pwede ra pod mo type sa dra sa search Bislig City Water District and then pwede ra pod mo PM example kung naamoy mga reports nami template nga ihatag kaninyo nga amo lang po din siya i-send kaninyo or kanang kung mo PM mo po may forward nga mo type mo sa inyong name sa address sa meter number dol nga silingan or unsa na siya complain ba na request ba na siya or report aron pod ma-cater na mo aron ma-forward pod na mo sa maintenance personnel aron ma-inspect pod na siya at again no kung namoy mga complaints request report i-drop by sa Facebook page or buanhin mo diri sa opisina. Pero kung sa Facebook page mo or sa Messenger ng PM, ibutang lang yung pangalan, address, meter number, doon nga silingan o unsa nga mga concerns ninyo. For more information, nami hotline number, pwede po mo makatawag sa 0928-730-5983. Again, 0928-730-5983. Pwede po mo email sa mo sa bisligcitywaterdistrict@gmail.com o pwede po mo sa mong Facebook page sa bcwd@biswa.gov.ph o kung napod mo yung mga problema sa after the meter ninyo sa inyong sulod sa kabalayan kung na yung mga leaking or na yung mga nakadetach ng mga linyas tubig or basing nakuan pwede ra po mo mutawag sa pong co-op line number sa 853-5539 again co-op line number namo sa 853-5539.
Dahil karon Jem, unsa po makakuha nimo karon buntagan Jem sa atong radio program? Ben, isip parting words, Ben. Ako lang po gustong ipahibalo sa ato ang mga concessionaires, sa atong mga konsesyonaryo nga ang atong supply sa tubig nagdepende gyud ni siya sa duha ka dagko nga mga butang. Ang usa gyud ang dagan sa atong environment. So apektado gyud ta sa gitawag nga climate change. Diin minus-minusan magkagamay ang atong supply sa tubig nga pwedeng mainom nato. Unya og usa pod makaapekto Ben ang ato ang kondisyon sa ato ang watershed sama sa Sian ug sa San Antonio. So hinaunta nga atong ampingan ang atong mga watersheds, atong ibalik ang Sian watershed nga 2,000 hectares nga to sa iyang original nga kondisyon nga daghan siya kahoy para nga dili ta mahudtan og tubig sa Bislig City. Kay otherwise kung ang Sian nga watershed dili mabalik sa iyahang normal nga kondisyon, magproblema gyud tag supply gikan sa Sian padulong diha sa Maharlika down to poblasyon ang Kumawas. O direpot sa ato ang uban nga mga watershed sa Tinoy-an watershed ug sa San Antonio watershed, manginaot ko ta nga ma-preserve gyud na sila kay kung dili ma-preserve ang Tinoy-an watershed mohubas pod ng Burbuanan, mohubas ng Lake 77. Og ingon man rin San Antonio, doon na tayo mga spring, do kinahanglan gyud nga mampingan nato na sila. Mayo man ang kondisyon sa atong San Antonio kay medyo successful ang atong partnership with the LGU Bislig ug DNR ug uban nga mga ahensya o mga private nga mga sectors apil pang eskwelahan for the last 14 years. Grabe ang atong replanting diha, so medyo pinaknindot ang kondisyon sa San Antonio. Mao na ang mga agoy ug tabon binta-bintaha ang atong supply sa tubig. Kay maayo ang kondisyon sa atong watershed diha. Hopefully dili na mahilabtan. Unya ang atong mga deep wells kung unsay mahitabo sa watershed, ang atong deep well mohubas pod kung mawala ang mga kahoy sa watershed, wala na pud tay makuha nga tubig gikan sa ilalom. So sa kinatibuk-an ang ato ang supply sa tubig gikan man sa ulan, entero kalibutan nagsalig man kita sa ulan. So mag-agad na siya sa kondisyon dayon sa imong watershed kung unsa pod ka-sustainable ang imong supply sa imong tubig. So, dako kayo ang challenge namo sa water district nga dili namo kayang kamera nga kinahanglan matabangan pod mi in partnership with LGU ug DNR ug sa mga private nga mga sektor o bisan pa kaninyo nga mga konsesyonaryo, dili ta mosugot nga mga daot ang atong watershed, nga dili ta mosugot nga mahutag tubig kita o apil ng atong mga anak-anak or mga apo. So among gihangyo ang tanang konsesyonaryo nga hinaut nga nasabtan ninyo kung sa kalisod ang atong patubig. Hinaut kami nga despite sa kakulangan namo kay daghan man gyud pud mig mga kakulangan sa among serbisyo, although naningkamot mi ato na lang siguro kung pagasabton o doon na mo'y mga suhestyon, open man pod mi abliman mi sa pag dawat sa inyong mga suggestions. Di ami ang water district ni exist para kaninyo as a government-owned and controlled corporation. Kami ang ahensya sa gobyerno nga itahasan para nga magpadayon ang ato ang supply sa level 3 nga patubig. Daghang salamat sa tanan o mayong buntag.